Pag sinabi kasing domain, ano ba pinagkaiba pag sinabing domain at range? Ano yung napasok sa isip niyo pag sinabing domain? Sige nga. When po next live? Kakastart pa nga lang, next live kagad hinahanap nito. X, oo. Pag domain, normally X yung nasa utak niya, di ba? Actually, nakasanayan lang kasi natin na laging ina-attribute natin yung X as a domain na din. I mean, parang yun na yung naging structure, di ba? Pero may nagsabi din kanina na parang dependent or independent. So, actually si X is more independent. Okay? Kasi si Y, tama ba? Si Y independent. Kasi, di ba, normally equation natin is Y equals something. Halimbawa lang, 2x plus 1. So, pag nag-input ka ng X, nagkakaroon ka ng result na Y. So, yung Y nakadepende sa X, di ba? Ganun. And then, yung resulting value na Y, yun nga yung sinasabi nilang range. Okay? So, normally, kapag another thing na gusto kong tandaan nyo, aside from X, Y, yan, input value, tama. Input, yun yung ini-input mo dun sa ano. Most of the time kasi nga, Y equals something. Tapos yung X na to, ano yan? Tandaan nyo yung word na allowable. Okay? Hindi ko mo meron kang equation. Yan, correct. Input value. Kapag nag-i-input ka, hindi lahat pwedeng i-input. Okay? Meron lang mga pwedeng i-input. Huwag kayong pasok ng pasok. Dapat alam nyo yung restriction na mga pwedeng ipasok na value sa X. Okay? Hindi lahat pwede. Depende siya dun sa uri ng equation. Okay? Tapos, yung Y, okay, nakadepende nga siya sa kung ano yung pinaka i-input mo na X. Kaya meron tinatawag na resulting. Okay? So ngayon, meron lang akong tatlong scenarios na gusto kong tandaan ninyo as we answer the problems. Di ba? So number 1, kapag mga simple na equations lang, yan, mga linear, ganyan. Example, halimbawa, y equals 2x plus 1, y equals 3x squared minus 2x plus 1. Yung mga ganyan ng simple lang. Pag mga ganyan ng simple lang, ito na lang tatandaan nyo dyan. Ang domain yan lagi is all real numbers lang yan. Diba? All real numbers. Kahit ano pwedeng i-input mo dyan. Okay? Pagdating sa mga fraction, number 1, mga simpleng equation. Number 2, mga fraction o kaya mga rational equations, di ba? Ang tatandaan nyo lang dyan, ano ba, example is, y is equal to 2x over 3x plus 1. Yan, mga ganyan. Ang tatandaan nyo dyan, ang domain yan lagi is, denominator is not equal to 0. Cannot be equal to 0. Okay? Bakit? Bakit ayaw natin ng denominator na 0? Ano kayang reason doon? Magiging undefined. Undefined. Hindi pwede. Hindi basta hindi pwede ha. Ano yung term? That's undefined. Kasi ang anything na merong 0 na denominator is undefined. Except dun sa 0 over 0, iba na yon. Indeterminate yon pagdating sa calculus. Pero yung common natin, pagdating sa high school math is, halimbawa, 3 over 0, negative 2 over 0, undefined yan. Ayaw natin nun. Kaya ayaw nating yung denominator ay 0. So, dapat yung denominator is not equal to 0. Ito yung tatandaan nyo. Okay? And the next is kapag mga, ano yung pangatlo? Yung mga merong radicals. Yan. Pag mga radicals naman, ang example nito, halimbawa, y is equal to square root of 2x plus 1. Kapag kumukuha kayo ng square root ng, halimbawa, ng isang ng something, dapat ba positive yon or negative? Ano sa tingin nyo? Dapat yon positive or negative? Dapat positive. Kasi, okay, both. Okay, so technically, merong topic na kumukuha ng square root ng mga negative numbers. However, that results to
ano yung tinatawag doon, yung letter I, di ba? That's imaginary. So ayaw natin ng imaginary lang. So ang gusto natin yung real, di ba? Real na real. Huwag yung imahinasyon lang. Kaya dapat ang magiging domain natin dito, kapag mga radicals na yung usapan, yung nasa loob or yung radicand, ganito na lang radicand or nasa loob, dapat lagi siyang greater than or equal to 0. Pwede siya, anong ibig sabihin ng greater than or equal to 0? Pwede siyang maging 0. Kasi pag in-square root mo ang 0, ano ba ang square root ng 0? 0, di ba? Tama ba? Ang square root ng 0 is 0 lang din. So, okay lang. Tapos, positive, kasi nga, yun nga, sabi nyo, kapag kumuha tayo ng square root ng positive, then positive value din. Pero anything na less than 0, which is a negative number na, magiging imaginary na yun. So, kapag may mga nakita kayong square root na equation, automatic, ang rule na gagamitin natin is ito. So, ang sinasabi ko lang, ito yung mga common na lalabas pag nagtanong sa domain and range. Okay? So, i-ano nyo na to, i-save nyo na itong part na to. Okay? Yan. So, number 1, kapag mga simpleng equation, it's always all real numbers. Pangalawa, pag mga rational equation or fraction, denominator cannot be 0. Kaya denominator not equal to 0. And then pangatlo, kapag radicals, yung nasa loob greater than or equal to 0. Ngayon, sa examples, sa problems, sagutan natin. I-upload ba sa YouTube? Anong sagot dyan? Oo, pero matagal. Okay. Pero nag-upload na ako recently. So ngayon, punta tayo dito sa sa mismong problem. Okay? So sabi, find the domain of f of x is equal to 1 over x squared minus 9. Yan. So anong rule kaya papasok ito? Anong scenario to papasok? Scenario 1, 2, 3. Ferds, Sir JP, hello. Ikaw, nagtawid sa akin. Anong pandemic? Okay, congrats. Sana nakatawid na. May nagsasabing 1, may nagsabing 2, may nagsabing 3. Doon sa nagsabing 3, bakit 3? Sige nga. Tandaan nyo yung 3, may radicals. So, x na yon. Ano yung number 1? Yung number 1, simpleng equation. Simple ba yan? Hindi. Papasok yan sa fraction or dun sa rational. So, anong sabi ko dun sa situation number 2, denominator is not equal to 0. So, ang gagawin nyo doon, sir, paano ko nagagamitin yan? Okay? Ang gagawin nyo lang, sabi ni sir, ang concept, denominator not equal to 0. So, kukunin ko yung denominator, dapat ito not equal sa 0. Okay? So, ngayon, ibig sabihin, ano yung mga values ng x na magpapa-0 dito? O, di, para kang nagno-normal equation na, yun nga lang, not equal sign siya, di ba? So, pag sinolve mo yan, na parang normal equation, di ba, ita-transfer lang natin to. Tama ba? Although ito, yan, may equal na ganyan, di ba? Tapos, take square root ng both sides. Tama ba? Pag kinuha ko yan, ano ang square root ng 9? Positive 3 lang ba? Positive negative 3. Kasi 3 times 3 is 9. Negative 3 times negative 3 is 9. Okay? So, ibig sabihin, kapag 3 yung x value mo dyan, 3 squared, 9. 9 minus 9, magiging 1 over 0, which is undefined. Kapag yung x value mo is negative 3 din, ano ang negative 3 na nakasquare? 9. 9 minus 9, 0. Kaya, ang magiging sagot is letter B. O, diba? Hindi letter A ang unang sagot natin sa live na ito. Okay, nakuha. Clear. Alam nyo na sagutan yung ganito? Meron bang iba dito na hindi pa to alam before? O, na nagets na? So, sa chicken, nagets. Gets na, sir. So, pasimplihin natin ang buhay nyo pagdating sa domain range. Ang pinaka-importante dyan muna yung domain. 3 scenarios, simple equations, mga linear, quadratic, fraction or rational, and then radicals. Basta tatandaan nyo itong tatlong utos ni Sir JP. Hindi, joke lang. Tatlong scenarios natin. Okay? Next tayo. Patingin nung nasa right. Oh, ayan. Oh.
Pag hinahanap yung domain, parang pinapahanap yung papakomplete sa equation. Hindi, mas ano yung pwedeng i-input doon sa equation such that hindi siya magiging undefined, hindi siya magiging imaginary. Parang ganun yung punto niyan eh. Oo. Sino si Dio? Baka nasa kabilang section yun. Di ko siya kaklase. Okay. Next tayo. Find the range. O ito, bago na yung tanong. Ang tinatanong, find the range. Okay. Yan. So ngayon, find the range of negative... paano naman natin i-apply yung concept ulit? Okay. Ano yung sabi nyo kanina sa domain? Sabi nyo, ang domain yung x, normally, this is the input. Tama? Tapos yung range, sabi nyo, normally, ito yung y. And then, ito yung output. Tama ba? Tama? Di ba? So, ngayon, para mahanap yung range, di ba itong f of x, yung f of x na yan, anong variable pwede kong i-attribute dyan? Technically, yan yung y. Di ba? So, that's y equals negative 2x plus 5. Correct, y. So, ngayon, binigay sa inyo yung 1 less than x less than 1 less than or equal to x less than or equal to 4. Kumbaga, nagbigay siya ng condition. Ha? Okay, kumbaga condition lang ito nung mismong equation. So, ang sinasabi lang nito sa atin, ang pinakamababang pwede nating gamiting value ng x ay 1 at ang pinakamataas na pwede nating gamitin ay 4. So, ang sinasabi lang ng range is, kapag ang x na ginamit ko ay 1, ano yung katumbas na y? Kapag ang x na ginamit ko ay 4, ano yung katumbas na y? Ganun lang siya. So, gagawa tayo ng if x is 1, ano yung y? Tapos, if x is 4, ano naman yung y? Nakuha? So, paano kayo susolve yan? E di ipa-plug in ko lang yung x equals 1. So, y is equal to negative 2x. Yung x na to, papalitan ko na ng 1 plus 5. So, magkakaroon ako ng negative 2 plus 5, which is y equals 3. Okay? And then next, if x equals 4, anong mangyayari? Ganun pa rin. Negative 2 times x, yung x papalitan ko ng 4 plus 5. So, mayroon akong negative 8 plus 5. The answer is negative 3. Okay? So, ngayon, ano ang magiging range natin? 3 tsaka negative 3. Pero, paano natin isusulat yan ng tama? Diba? 1, 3, tapos 4. Okay? So, paano tamang isagot? 3 negative 3 ba? So, yung iba sa inyo may excite. Letter B ang isasagot. But the better, or better to say, ito yung mas tamang sagot is letter D. Negative 3, 3. Unahin pa rin natin yung mas maliit. Okay? O, diba? Hindi letter A sagot. Sabi sa inyo, pinag-isipan na natin yan. Ngayon, papakita ko lang sa inyo yung parang palagi lang po bang ganun kapag hinahanap ang range, may condition? Yes, normally ganun na. Pag hindi binigay yung condition, parang ni-restrict niya kasi ito eh. Pag hindi binigay yung condition, ito yon. Itong diniscuss natin kanina. Ngayon, pakita lang natin ito in terms of graph. Okay? Para maintindihan nyo siya. So, kapag gumawa ako ng Cartesian plane, ulitin natin para sorry. sorry. Okay, ulit. Yan, tapos ayaw. Sige na nga, ayaw mo na nga. Okay. Yung x value ay 1, ano yung value ng y? 3, tama ba? So, ibig sabihin yung coordinates niyan ay 1, 3. Tama? So, 1, paano nag-graph? 1, 1, 2, 3. So, ito yon. Tama? Ano ba yung ohmsem? Tapos,
nung yung x value ay 4, ano yung lumabas na y natin? Negative 3. So para siyang 4, negative 3. Tama ba? Pag grinaph ko. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yan. So, pag kinonect mo silang dalawa, ito siya. Para siyang line segment na ganito. Okay. Okay, intindihin nyo tong graph na to kasi minsan sa exam, pwedeng ang ibigay sa inyo graph. Dapat ma-interpret nyo siya. Okay, paano nyo babasahin ang domain pagdating sa concept ng graph? So, ang question, di ba ano ang definition natin ng domain? X, di ba? X. So, ang titignan natin, yung mga ito yung pinaka-graph, di ba? So, parang tinatamaan na x-axis. Anong mga values? Anong value to? Tsaka ito. Itong part na to. Ano to? Tsaka ito. Nakikita nyo ba? Ano to? Tsaka ito. Anong numbers yan? Thanks, guys. Okay. Nag-thank you pala. Ako naman, tinawanan ko naman. 1 and 3. Hindi, Yeji Luv, hindi 1 and 3 ha. Yan, tama. 1 and 4. Galing lang yan sa given. Ayun, no? Nakikita nyo? Kasi nga, ni-restrict nila yung sinasabing kumbaga, X na pwedeng gamitin. Halimbawa, binigay sa yung given sa inyo as ganyan. Ang tinanong, halimbawa, given this graph, what is the range? Paano kayo mag-a-arrive na ang sagot ay negative 3 to 3 din? Ganito naman. So kanina, itong green na to, napatayo, yan yung ginawa kong parang domain na scope. Kasi di ba tinatamaan niya tong x-axis. Paano naman kapag range? Pag range naman, yung y. So ang gagawin nyo, i-graph nyo lang siya na ganito. Di ba? Parang pag ganyan. Ito yung pinakasagaran, ito yung pinakababa. Dito sa pinakababang ito, ano bang number ito? Anong number to? 'Di ba? Yan yung negative 3. Ito anong number to? 'Di ba 3 yan? So kumbaga yung tinatamaan. Nakukuha nyo ba yung ibig kong sabihin? Kasi 'di ba range, kaya pinoproject ko siya sa y-axis. 'Di ba ang range ay y? Ihahampas ko siya papunta doon sa y-axis. Kapag domain, gumawa ka ng, baka malito kasi kayo sabihin nyo, sir, sabi mo domain ay x, bakit vertical? Di ba ang vertical ay y-axis? Hindi ganun. Yung reason kung bakit patay yung lines yung ginagamit natin, hinahampas natin siya papunta dun sa x-axis. Nakuha nyo? Gets? Chicken? Yung sakop, yan. Sasakupin. Tinuro ba yan ng teacher nyo? Nagets nyo na ba? Madali lang. Sige, tapos ito pa, may isa sample sa inyo. Okay, klaro tayo sa ganyang example. Picture nyo naman to, sayang naman colored pa yung ginawa ko. Di ba? Grabe. Colored yan, colored. Hindi naturo or absent. De, joke lang. Okay, ang init nga, ang init. Ngayon, magbigay ako ng isa pang example. So, hindi muna tayo mag-move doon sa isa kasi para lang ma-highlight ko lang din sa inyo paano ginagamit paano naman iniintindi kapag graph. Isa pang example. Pero hindi naman linear equation kasi diretso lang yung kanina eh. Kumbaga, hindi to related sa tanong na to Gawa ko ng sample. Sige, isa. Dapat kulay red. Yan. Okay. Halimbawa yung graph naman ay ganito. Okay.
Yan, nako. Halimbawa ganyan, no? Halimbawa ganyan, yung problem sa exam. Tapos sinasabi, find the domain. Ako po, pinagpawisan na, sabi. Ano sabi ni sir? Ano sabi ko? Kapag domain x, so kailangan mong ihampas yung mga linya, yung graph niya, saan? Sa x-axis, di ba? Teka lang, bubukas lang ako na. Init! Ano sabi ko? Pag domain, ihahampas mo dun sa ano, di ba? Pag domain, ihampas natin sa x-axis. So, tandaan nyo ang sakop ng drawing ko is ganyan lang. Tapos ito, arrowhead, ibig sabihin, continuous. So, pag hinampas ko siya sa x-axis, ano yung nasasakop niya? Ito bang pakanan, matitigil ba to? Or dire-diretso yan? Tingin nyo. Tama. Dire-diretso yan. Di ba? Dire-diretso yan. Kaya, ang magiging domain ko, mula kay -3 papuntang positive infinity. And kapag sinulat mo siya in terms of interval notation, naka-close parenthesis kasi solid yung circle doon. Tama? So, ibig sabihin kasama si -3. Tapos, open parenthesis. Nakuha? Ganyan mag-interpret pag graph. Tapos, gawin nating range. Halimbawa, tinanong, find range. Ano sabi ko? Pag range naman, ihampas mo siya, yung graph, doon sa y-axis. Saan ako magsisimula? Maglalagay ba ako dito sa baba? Yes or no? Dito sa baba, maglalagay ako? Yes or no? No. Bakit? Kasi wala namang graph dito. Tama? Hindi siya natatouch ng graph. Ang graph mo nagsisimula dito. Ito yung lowest point ng graph. So, dito lang ako maggaganyan. Tapos, idediretso ko ba siya dito? Tama bang idire-diretso ko rin yan pataas? Yes or no? No? May nag-no? May nag-yes? Okay. Okay, medyo tricky dito Kasi pag tumingin ka dito sa kaliwa, naputol na siya. Actually, wala siyang dire-diretso. Pero kasi tandaan mo, ito naka-arrowhead to. Pag sinabing arrowhead, laging continuous yan. So, ibig sabihin, mag-extend pa yan hanggang sa lumagpas na siya sa iPad ko. Okay? So, dire-diretso yan. Kaya tama yung sinabi nyo. Ano yung lowest point natin? Ano yung lowest point ng y? -2. Tapos, papunta siya sa positive infinity. Kaya ang range mo is -2, positive infinity. Naiintindihan nyo na yung concept ng domain range pagdating sa graph? Chicken. No, ko lang ito. Bigay pa ako isang example. Common din to. Screenshot. Fried. Okay, sige. Magbigay pa ako ng isa pa. Post. Ano bang post? Okay na. Ang init. Grabe. Next. Bigay pa ako ng isang example pa. Ito madali na lang. Lahat naman yan madali. Basta naiintindihan nyo yung concept. Ay, mali. Ulit. Yan. Three, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, tapos yan. Assume nyo na lang tumama dyan ng saktong-sakto. Tumama doon sa 2, 0. Tumama sa 0, 2. Tumama sa -2, 0. Tsaka 0, -2. Okay? Halimbawa, ganyan yung graph. Okay? Ang tinanong, what is the domain? Sige nga, i-apply nyo yung concept na sinasabi ko. Anong sabi ni sir?
ihampas mo yung mismong equation or yung graph saan? Kung domain, ihampas natin sa x-axis. So, nasan yung pinaka sagad sa kaliwa? Dito, di ba? Yan. Sige, go lang, go lang. Pagdating dito, maglalagay pa ba ako dito sa kanan dito? Yes or no? Hindi na. Kasi hindi na siya part ng graph, di ba? Wala ka rin namang arrowhead na nagsisignify na dire-diretso siya. So, correct. Yan. I think nagigets nyo na. So, the domain is, that's why the domain is -2 to 2. Okay? And then, ano magiging range? Punta ka naman sa baba. Ano yung pinaka lowest point? Ito. Tapos dire-diretso lang. Ayun, titigil ka dito. That's why your range is -2 to 2. Parehong close. Okay? Another iteration. Example lang ha. Paano kung what if yung circle dito hollow. What if naging hollow siya? Ano mangyayari sa domain? Paano natin susulat yung domain? Sige nga, what if lang naging hollow na? Correct. From -2, mapupunta sa 2, pero okay, yan. Diyan na pwedeng magkamali iba. Yung iba sabi positive infinity. No. Ang infinity, normally ang indicator mo, yung arrowhead. Pero ito, ibig sabihin boundary pa rin siya. Pero anong nangangahulugan ng hollow? Kasama ba yung 2 or hindi? Hindi. That's why from bracket or brace, gagawin mo siyang parenthesis. Okay? Okay, yan. Okay? Kapag sa range kaya, ano kaya sa tingin nyo sagot? Same or maiiba din? Sige nga, may question ako. Brace, ang ngipin yun, di ba? Yes, yan na. 2 points ka dyan. Same pa din. Ang reason kung bakit same pa din, kasi tandaan nyo, naka-solid pa rin yung kabila eh. So, kumbaga, mas magdo-dominate pa din yun. Kumbaga, matatouch niya pa rin yung part na ganyan. Pero paano kung halimbawa, hollow din ito? Sige nga, ayan na. Nakikita nyo kung paano ko medyo nilalaro yung problem. Ganun kasi dapat kayo nagre-review. Paano pag hinalo ko pareho? Ano na magiging range? Sige nga, paano nyo iisipin yan? Ano pwedeng laro dyan? Tandaan nyo ang lowest point ay sorry no, nabura pero same pa din dito sa baba. If hollow na yan pareho, ano mangyayari? Ang lowest point ko, -2, so -2 din. Tapos pagdating dito, ano yan? 0, di ba? So, yung -2, i-close ko. Tapos yung 0, i-open interval ko yan. Oo. Tapos, i-union ko, saan? From 0 na open, papuntang 2. Sige, ito. Homework nyo to para paano siya intindihin. Actually, maraming ways paano isulat. Pwede rin ganito, -2 to 2, except 0. Parang ganun, di ba? So, lahat ng numbers sa y-axis, tatamaan niya, except yung 0. Kasi nga, may hollow. Okay ha? Hindi na-gets itong part ito kasi medyo mas complicated na to. Ulit, ano yung lowest point mo? -2. Okay, -2, di ba? Tapos pagdating dito, tama? Yung mula dito sa -2 hanggang dito, just before yung mismong x-axis, yun yung mga before mag-0, tama? Tapos aabot ka sa 0, pero dahil hollow siya, kaya ako siya ginawang open parenthesis. Okay? Kumbaga nakat dun nakat. Kaya ititigil ko na siya dyan. Okay? Tapos, ano yung next na mga kasama? Di ba ito naman? Di ba may concept sa first year high school na parang union? So, magsisimula ka ulit sa 0, pero dahil nga hollow yun, i-open parenthesis ko pa rin siya.
Tapos itutuloy-tuloy mo ulit hanggang sa mag-lock sa 2. Pero, parang ganon, hindi siya invited si 0. So, lahat except 0. So, ito kasing pagkakasulat ko na to, one way lang naman yan to write. Kumbaga, interval notation. Pero, pwede mo ring isulat yan as negative 2 to 2 except 0. Yon. As simple as that, pwede rin yon. Mas madali, di ba? So, notation lang naman yan. Okay, but I think at least yung minimum na dapat maintindihan kung paano nagpo-project ng domain range, di ba? Na nagigets. Okay? Putol daw, putol. Yan. Okay? Okay. Next tayo. Next. Yan, napahaba tayo doon. Pero I think good learning yung sa graph. Kasi common din mag-question sa graph. Okay? Next tayo. Ayan. Gusto ko gawin nyo tong exercise. Sir, dahil nakahalo yung left tsaka na... Yes, correct. Kaya hindi na-counted si 0. Kumbaga, wala, bawal, hindi siya invited. Next. Determine the domain of y equals square root of 4 minus x squared. So, I want you to answer this dahil diniscuss natin yan sa number 1. Di ba may 3 scenarios tayo? Anong scenario yan? Yung 1, 2, or 3? Sa 3. Anong sinabi natin sa scenario 3? Kapag may radical, dapat yung loob ay greater than anong meron sa scenario 3? Dapat yung loob, parang scenario 3 to, di ba? Yung nasa loob, dapat greater than or equal to 0. Ang scenario 3 natin ay mga radicals. Mga square, kapag may square root. Ngayon, paano natin i-apply yan? Medyo putol lang itong pagkakalagay dito, pero ganyan yan. Okay? Wala nang ink yung laptop na nagsulat ako. So, y is equal to square root of 4 minus x squared. Paano ina-apply itong concept na to? Kanina yung fraction, alam nyo na, di ba? Kinuha lang yung denominator, then not equal to 0. So, ang gagawin nyo dito is, kunin nyo itong nasa loob, 4 minus x squared, then idudugtong ko itong greater than or equal to 0. Okay? Ganun lang. Tapos, anong topic na to? Para ka na lang nagsosolve ng inequality. Naalala, sino yung mga nandito ng mga previous live? Nag-inequality tayo, di ba? Ano pwede kong gawin dyan? Pwede mong ilipat si 4. Or pwede rin ang gawin ko dyan is ganito eh. Tama ba? Pareho lang din yan. Itong negative x squared nilipat ko, so positive x squared siya, tapos 4 to. Tapos sanay tayo na laging sino nauuna? Sinong inuuna natin? Si x, tama ba? Tama ba? Si x inuuna natin. So parang pwede kong isulat din to as ganito. Tama ba? Maliit, wag unahin si x. Past is past. So, anong gagawin niyo dyan? Maliit. May binigay ako sa inyong rule last time. Pag naka-less than. Actually, ito, pwede mo na ulit ibalik. Kasi pinakita ko lang yung ganyang step by step para hindi kayo malito. So, kumbaga, kapareho lang nito, ito. Okay? Hindi ko dinaretso kasi para hindi kayo malito, ha? Nakuha kung bakit siya ganyan? Ano yung ginawa natin dyan dati? I-review nyo yung inequality na ginawa natin. Kung meron kayo sa notes dyan. Ano yung gagawin nyo dyan? Ifa-factor out nyo. Ifa-factor out. Ano ang factors ng x squared minus 4? Naalala yung DOTS? Difference of two squares? Tama ba? So, pag finactor out ko yan, ano ang factors ng x squared minus 4? X plus 2, tsaka x minus 2. So, less than or equal to 0. Tapos, ano yung sabi dun sa inequality na discussion natin? Ito yung reason kung bakit magkakatahi lahat ng dinidiscuss natin. Hindi nyo pwedeng kalimutan yung mga previous discussions.
Ano yung sabi dun sa inequality dun? I-equate nyo to sa 0. Diba? X minus 2, equate mo rin sa 0. Ito ay magiging x equals negative 2, x equals 2. Tapos, kapag less than, ang anong rule natin? Smaller, tapos follow yung less than, then x, tapos less than yung larger. Larger. So, sa case na to, anong smaller? Between negative 2 and 2. Yung negative 2. Tapos, kopya yung symbol, less than or equal, x less than or equal, yung malaki, which is 2. Kaya ito yung magiging sagot niya. So, letter C. Ipopost ko to. So, siguro baka na-lost lang kayo dito sa part na ito. Pero, kung naalala nyo hinaral natin yung inequalities and factoring. Di ba nag-factoring na tayo? Tsaka inequalities. Oo. Okay? Diyan nyo i-apply yun. So, actually, medyo mas complicated pa nga itong binigay ko. Pero syempre, yung mga madadali sa exam, halimbawa, ganito, square root of 2x plus 3. Halimbawa, ganyan. O, ganyan kadali lang. Find the domain. Ano magiging sagot dyan? Hilaw pa ang nuggets. O, pag ganyan, halimbawa, another example na to So, 2x plus 3 greater than or equal to 0. Mas madali. So, 2x greater than or equal to, ano mangyari? Negative 3. Divide both sides by 2. So, x is greater than or equal to negative 3 halves. So, ito na kagad yung sagot. So, naging medyo level up lang ito kasi may square. Kinailangan mag-factor. Pero kung simpleng equation lang siya, ganito lang siya. May iba-iba po bang form ang domain? May iba-ibang form bang? Wala naman. Wala naman. Yung format siguro ng pagsusulat, ganun. Okay. Example lang to O sige, another example. Solve nyo by yourselves. Basta ang tandaan nyo is loob is greater than or equal to 0 kapag may radicals. Sige, find the domain. Sabi, y is equal to 3x minus 5. O sige, sagutan nyo nga to. Kayo, gawin nyo muna to. Find the domain. Mali ang sinasagot nyo na 5/3 Buuin nyo. Isama nyo yung variable. Kasi nga, ang domain, di ba, nakikita nyo parang range, range. Parang siyang, kumbaga, di ba, ano yung mga pwede? Kapag sinabi nyo 5/3, ibig sabihin, 5/3 lang yung pwede. Babawasan ko kayo ng points. O, yan. Okay. Sige, sorry na. Nagigets nyo ako? Kasi baka mamaya, sa exam, may lumabas 5/3. Oh, may ganyan, 5/3. Ang sinagot nyo ganito, mali kayo. Kaya sabi ko sa inyo, kopyahin yung loob, greater than or equal to 0. And then, ito yung working inequality mo. Okay na? Oh, hindi ako galit. Okay. So, nagiging 3x greater than or equal to 5. Divide both sides by 3. X is greater than or equal to 5/3. This is the answer. So, letter B. Kumbaga, kuha. Okay? Fishgate, nakapa-attend ka ba ng mga nagdaang live? Kapag greater than ba, hindi na siya smaller? Okay. Baka, okay. Kaya nagkaroon tayo ng concept nung less than kanina. Kasi nga, may radicals. Kasi may square kasi to Na-transform siya into something na kailangan mo mag-factoring. Okay? Pag magfa-factoring na yung ending, di ba may rules tayo dati? Kapag, ano yun?
Hindi, ganito na lang. I-upload ko na lang. Panoorin nyo yun. Inaral na natin yan. So, baka nalimutan nyo lang. Para hindi na kayo masyadong malito dito. Hindi ko yan isisingit dito kasi magugulo kayo. So, basta for domain ng mga naka-radicals, mag-focus lang kayo sa greater than or equal to 0. So, normally your problems will look like this. Ito. So, very straightforward. And then, ito. Normal din to. Itong binigay kong example, medyo level up kasi to, na kung mapapansin nyo, meron siyang square, di ba? Kaya siya nag-result into something na ganito. Nag-result siya into merong less than, smaller, less than, x less than large. Pero ito, balikan nyo to sa topics ng inequality. Para mas maintindihan nyo. Pero itatahi nyo yung learning na yan doon. Okay? Mas lalabas sa ugat ito. Itong dalang mas madali. Pero gusto ko na aware din kayo dito. Kasi nga, related siya dun sa previous topic. Ayan. At the minimum gets mo to. Okay? Laging greater than or equal to 0. Laging ganyan. Ayan o. Kumbaga ito na nga yung strategy natin lagi. Pag simple, all real. Pag fraction, not equal to 0 yung idudugtong sa denominator. Kapag radicals, yung nasa loob, then greater than or equal to 0. Okay? Screenshot number 1. O yan. O yan na. O bilis na, 4:54 na. Isang oras na pala tayo sa domain at range. Pero mabilis na lang yung iba. Okay?